So ang triple antena po natin mga kababayan, limitado lamang. Kung ikukumpara po natin sa 2 pirasong single antena, doon po sa kakayanan na magagawa po ng triple antena. Kaya ito po ay limitado lamang. 2 piraso na single antena, marami yung magagawa niya kaysa po sa triple antena. Ito po yung kagandahan ka-TH, kahit po yan ay manual, kahit napakaliit lamang na gold. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Long range locator, triple antena, ang pinusuan po ng ating isa ka-TH mula po sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Ito po yung long range locator, triple antena. Ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate. Ituturo, hanapin po ng ating triple antena. So ang triple antena po natin mga kababayan ay limitado lamang. Kung ikukumpara po natin sa 2 pirasong single antena, doon po sa kakayanan na magagawa po ng triple antena. Ganon din po sa single antena. Kaya ito po ay limitado lamang. So ang 2 piraso na single antena, ayan po ay marami yung pwede mong paggamitan, marami yung magagawa niya kaysa po sa triple antena. Ito po ay mayroong positive, negative at ground balance na po pwede rin po yan sa ilalim, pero kailangan pa rin po natin yun pong aerometer, Japanese one o Japanese aerometer. Napakahalaga po niyan. Yan po yung ginagamit kapag nagsimula na po tayo maghukay. At ito pong long range locator, triple antena, maging single antena, maging EGS man yan, black hawk, Tesla, yan po ay pang ibabaw ng lupa. So ito pong ating locator, triple antena, manual. Ito po ay bala-bala, nakadepende na po yan sa iyo kung ano po yung iyong ibabala. So kapag hindi mo po yung binalahan, volume po ng tubig ang ituturo po ng ating mga locator. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ito po yung bala-bala na long range locator, triple antena. Ito po yung binabalahan. At meron po itong gold ring 24 carats na siya kung gagamitin bala sa atin pong triple antena. At meron din po ako ilulukit dito mga kababayan, mga ka-TH. Ito po yung Saudi gold 18 carats na gamit po natin ang triple antena. At ito po ay pinusuan ng ating sa ka-TH mula po sa Surigao del Sur. Muli po mga kababayan, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo kaalaman. So mga kababayan, yan, ito po ay napakahalaga ng ating triple antena. Yan, kapag yan po ay iyong hinila, kailangan ganun lang. Huwag mo po siyang bibiglay na isang diretsuhan na wala pang tigil. So ang ating antena hindi po yan matibay, kaya ingatan nyo po yan na mabasa po ng ulan. So kakalawangin po yung loob nyan. Sa loob naman po yan, walang expire yan, basta hindi lang po sira yung ating antena. At yan po ay magagamit natin. So mahalaga pa rin ito mga ka-TH, ito pong ating pagpahid ng dulo ng antena sa lupa ay malaki ang may tutulong niya sa atin, lalo na kapag nandun na tayo sa area. At ganoon na din po kapag magdadala kayo ng gold at maglulukit kayo sa inyong area, isa lamang ang inyong dadalahin, hindi po dalawa. Kaya kapag dalawa yan, isa ang iyong babala, isa ay papahawak mo sa kasama mo o ilalagay mo sa bag. So yun po ay makapagpasira na sa halip ay mabilis po natin matutunton, mahanap yung ating target. So meron din po yung papaluan doon sa ating kasama na nandun po yung gold. Ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, sa paghawak pa rin po, paggamit ng ating handle. Sa paghawak nyan, kailangan gitna ang palad. At pag itinaas po yan, tamang taas. Kapag siya ay hinila ng aura na gold, tutos-tosan na po natin yan. Hindi na po natin yan kukontrahin. So ganito yan mga ka-TH, mga kababayan. Medyo pag tinaas po natin yan, hindi ganong malayo. Tamang taas yan at curve na konti. Yan. Ito pa rin.
Pag itinaas po yan, doon na po agad siya babaling. Yan, ito mga ka-tips. Yan, hinihila na po ng aura ng gold. Ito po ang ating triple antenna. So ganyan niya mga ka-tips. So doon talaga siya babaling. Wala pong ibang ilulukit yan maliban kung meron 3, 4 na nilalabasan po ng aura ng gold, na doon po ito magtuturo. Dito pa rin mga ka-tips. Ayan, doon pa rin yan. Ayan, doon pa rin po siya nagtuturo. Ibig sabihin, yun pong ating gold na nakalantad, yun po yung kanyang itinuturo, dahil good din po yung ating bala. So sa lalim naman po niya mga ka-tips, kahit po yan ay nakabaon sa kakayanan na kayang ilukit po ng ating locator, so wala po yung estimate na lalim, dahil lahat po ng aura ng gold ay laging pataas po ang singaw niya. Kaya kahit po yan gano'ng kalalim, ay kayang abutin po ng ating locator. At kailangan bago po natin yan hukayin, ay estimate po natin yung lalim, lapad, para magkaroon po tayo ng idea na hanggang doon yung ating hukayin, para doon po tayo magli-letter L, na kung saan doon po nanggagaling yung pag-letter L, doon po nagtatapos yung hangganan hukay, at hanggang doon yung letter L ng aura ng gold, na yun po ipapunta na doon sa items, na yun po yung ating nalulukit gamit po ang orometer o Japanese bar. Ito pa rin mga ka-tips. Ayan, doon pa rin po yung tuturo. Ayan, doon pa rin. Ayan, so doon pa rin po siya tuturo. Ayan, ayan, doon pa rin siya. Ito po yung kagandahan ka-tips, kahit po yan ay manual. Ayan, kahit po yan ay manual, kahit napakaliit lamang na gold, kahit ring lang yan, o necklace, o hikaw, ay may kakayanan po na malukit ng ating po triple antenna. Ayan, na kahit po yan ay nakabao sa tubig. Ayan, kahit po yan ay nakabao sa lupa. So ito pa rin mga ka-tips, mga babayan, ito po yung ating target na inilulukit po ng ating triple antenna. Muli po ay aking tatapatan gamit po ang triple antenna. Kapag hawak niyo pa rin po mga ka-tips, ayan, napagkuha pa rin po ng ground. Napaka-importante po dyan, na-focus na po yung ating kaisipan. Kailangan makaipon na po tayo ng magnetic field, yung ground, yung frequency. Kapag tinapatan po natin yan, at nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold, so yan po ay iikot. So ito pa rin, pag tinapatan po yan mga ka-tips, yan, ito po yung pag-ikot ng ating triple antenna, na yan po ay nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. Bubuo po yan ang frequency ng magnetic field. Kapag tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot, ibig sabihin yan, nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. Ayan, so mga kababayan, mga ka-tips, ito po yung long range locator triple antenna na pinusungan po ng ating ka-tips wala po sa Sambuanga del Sur. Ayan, ito pa rin. Ganyan po yung laro ng ating triple antenna na kapag natapatan po natin yung ating target. So mga kababayan, mga ka-tips, at meron po nagtatanong kung paano ko po ginagawa yung pag-decode sa ating pong area. So hindi po ako bumabase sa lahat po ng marker na makikita po natin sa ibabaw ng bato, nasa ibabaw ng lupa, dahil lahat po ng marker ay mayroong original at mayroong hindi original. Yung hindi original ay inilalahok po yung sa original. Kaya lahat po ng tao nababasa doon, pag hindi marunong, malilito po yan. Kung ang matatapatan mo po ay yung hindi original, so ilalayo ka nyan. Kaya mga ka-tips, mga kababayan, ako ay bumabase lamang sa isang mother code, old tree, o plug pole. Yan po yung aking ginagawa. So kapag isang mother code, isang bato na pinakamalaki sa lahat na nasa area po natin, na hindi kaya bualin o itulak ng tao o pagulungin ng tao, yan po yung isa sa mother code
na kapag ang hapon ay nakabalik po dito sa Pilipinas, yung unang palatandaan ng malaking bato, dyan po sila kukuha ng alignment, bearing, papunta po doon sa tamang spot. So mga kababayan, mga katids, kung ikaw ay magbabaon sa isang lugar, yun ba ay basta mo na lang ibabaon na wala kang palatandaan? So ganyan po yung mga hapon, mga katids, laging may palatandaan. So mga kababayan, mga katids, ako po humingi ng konting paumanhin kung na-delete sa mga gamit na pinusuan ninyo. At ito yung mga katids, bukas ito po yung ating ginawa. Wala pa dyan yung tripod antenna, so yan po yung nakabilad, ready na yan at ipapadala na lang po yan bukas. So mga kababayan, mga katids, ito po yung pinusuan ng ating katids mula po sa Sambong Candelsor, isang long range locator, tripod antenna na kanya pong pinusuan. Maraming salamat po mga kababayan, mga katids, sa panunod po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katids. God bless you all.